natin ngayon ha, mga ka-GP. Pag-usapan naman natin ito. Mga bata ni Marcoleta, tiniyak ni PBBM, makukulong kayo. So ito na nga mga kababayan. Ito yung inihiling ng lahat. 'Di ba sabi nung iba ay wala daw napapakulong si Marcoleta o si Pangulong Bongbong Marcos rather na malalaking tao mga kababayan. O, 'di ba sabi ni Boying Rimulya ay isang senador ang mauumpisahan na makukulong at ngayon sinigurado ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan na itong si Diskaya, hindi ko alam kung sino sa kanila pero mauuna ata itong si Sara mga ka-GPnatics na makukulong dahil nga po sa napatunayan na merong itong katarantaduhan, kalokohan doon sa Davao. Mga ka-GPnatics, na isang kontrata na kung saan po ay sinasabi nito natapos na. Subalit natapos, wala naman palang inumpisahan. Saan napunta ang pera? Malamang sa bulsa. Si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na makukulong ang contractor na si Sara Diskaya kaya pinababantayan na siya ng Pangulo sa mga otoridad. Live mula sa Malacanang nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, sa anunsyong yan ng Pangulo, hindi kaya mas lalong magtago itong mga kakasuhan? Naku, Jiggy, yan nga yung gustong matiyak ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa video message na inilabas niya kanina. Ipinag-utos niya dito sa DILG at sa PNP na tiyakin na sigurado sila kung naroon, kung nasaan ngayon ang mga Diskaya. Especially now na nadiskubre nila yung isa pang ghost project dyan sa may Davao Occidental kung saan sinasabi na inaward daw dito sa St. Timothy na pag-aari rin ng mga Diskaya. Inaward mga kababayan. Sarap pakinggan, no? Inaward. Tapos mga ka-GPnatics, ang sabi, well done. Tapos na daw. Tapos nung in-inspect, wala naman pala nag-i-exist. Ghost project talaga. Noong 2022, base doon sa report nila, 2022 rin daw, supposedly completed na yung project. Pero nang investigahan, inspeksyonin ng CIDG, nito lamang 2025, lumalabas na hindi man lamang daw nasimulan ang nasabing proyekto. So ang sinasabi ng Pangulo kanina, meron na rin daw rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso ang Ombudsman laban dito kay Sara Diskaya at dun sa iba pang mga private individuals, maging dun sa ilang mga opisyal na taga DPWH, malversation at yung paglabag dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So para matiyak na oras na inilabas yung arrest warrant laban dito sa mga taong ito, madali itong maisaserve dahil nabantayan ng husto ng mga pulis yung kanilang kinaroroonan. Nako! Patay na yung amo ni Cardo Dalisay, mga kababayan. Paano na yan? Pag nakulong ito mga to, nako, ito ata yung sinasabi na ni Attorney Palsis sa Tweety Bird niya, mga kababayan, mukhang itong mga ito pag nakulong, baka magsabi na ng katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Hindi ba? Baka mamaya ikanta na nito yung amo ni Cardo Dalisay na si Rodent Marcoleta. Hindi ba? Mga ka-GPnatics? Pag ito nakulong. At saka maganda rin tong ako, dalawa dito, 50-50. Okay sa akin, kasi it appears to me na si Pangulong Bongbong Marcos nagsalita, pinamedya, sabi nga nung kaibigan ko, vlogger na si PBBM, sabi ko, dati na yan na meron naman talaga siyang YouTube channel, kakong ganon, meron din siyang page. So, ibig sabihin, yung mga bagay na to ay normal na. Very normal na kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung siya naman ay nagsabi na sinisigurado, tinitiyak niya na mahuhuli itong si Diskaya, pinababantayan niya, mga kababayan, ito, para sa akin, okay lang na ilabas yan. Because this is
really a warning to those people na masasabi natin, mga kababayan, na nagyayabang pa hanggang ngayon. Marami kasi na hindi naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Like for example, etong si Attorney Panelo, mga kababayan, he says na hindi ako naniniwala na may mapapakulong si BBM. Sabi niya ganon, di ba? Nakipagtalo pa siya kay Attorney Jesus Palsis. Mga kababayan, by December 15, wala daw mapapakulong. Ang dami na napakulong ng mga DPWH. Sabi ni Panelo, maliliit yan eh. Bakit? Si Digong ba may napakulong? Kahit maliit, wala. Na mga mga korap. Di ba tinatanggal lang nila sa pwesto? Tapos papalitan? Pero walang napakulong. Si Pangulo meron na eh. By December 15, meron pa. At itong si Diskaya, mga kababayan, kung binabanggit, sinasa publiko ng Pangulo, para magbigay ng warning doon sa mga nagsasabi na siya ay isang weak leader. GP, nasan yung 50%? Pwede rin naman sana na itago niya, mga kababayan, pero it is his discretion na sabihin ito sa publiko. Pangulo naman yan eh. Hindi natin siya pwedeng pigilan doon sa kanyang desisyon na ilabas sa publiko na pinababantayan niya kung saan ang whereabouts nitong mag-asawang Diskaya. Diba? Sabi ni Cardo Dalisay, kapag na-implement na yung libreng pakuryente ni Senator Marcoleta, baka bumaliktad ka. Sige. Cardo Dalisay, itaga mo sa ulo ni Bato, okay? Na hindi mangyayari yan. Kasinungalingan lang yan ni Marcoleta. Sabi niya, pag nakaupo ako, di ba? Pag nakaupo siya, nakaupo na siya eh. When you say pag nakaupo, ibig sabihin, pagkaupo, dapat yung kuryente, baba sa 2K, libre na. Ako nung una pa lang, di ako naniniwala eh. Uto-uto nga lang yung mga tsahin ko eh. Pero mo, naniwala kay Marcoleta na below 2,000, libre na yung kuryente. Saan niya kukunin yun? Mga kababayan, maniwala pa ako kung yung sahod ni Marcoleta, isama mo na yung salin niya, yun ang iuuna niya na pambawas doon sa 2,000 na libre, yung below 2,000 na libreng kuryente. Sige, baka maniwala pa ako. Diba? Si Guanzo naging DDS lang, nagkaroon na ng sayad. Rodent, dagalang amp. Hala, Marco Bulldog, malapit na silang umawit ng mga kasangkot na Ladiskaya, kaya mag-isip ka na. si Panelo, butike unahin. Bakit? Cardo Dalisay, naipakulong si Dilima. Tama ka dyan, Brad. Diba? Tama ka dyan, naipakulong si Dilima. Anong nangyari? At saka si Dilima, hindi dahil sa korupsyon na ipakulong. Tandaan mo yan, ha? Magkaiba yon. Ang pinag-uusapan natin about corruption. Yung kay Dilima, naipakulong dahil sa droga. Tama? Pero, yun na nga ang problema. Naipakulong dahil sa droga, gawa-gawa pa. Yan ang pagkakaiba natin. Kasi, ako, kahit papano, nag-iisip ng tama. Kayo, may tama. Ha? Yan ang totoo eh. Huwag nyo nang ikumpara. Uy, may naipakulong si Dilima. I'm pertaining and I'm talking, mga kababayan, regarding po sa corruption na naipakulong. Walang naipakulong si Digong. Nakorap nung panahon niya. Tapos dahil sinabi mo si Dilima na ipakulong, pagbibigyan kita, tama ka naman dyan, na ipakulong. Sa maling paratang. Hindi na nga sa korupsyon, sa maling paratang pa. Ano nangyari? Doon sa kanyang, di ba? Nakalaya, dismiss yung mga kaso ni Dilima. Dahil lahat ng mga nag-testify against her,
mga kababayan, ay maliwanag na sinabi nila o isang patunay, Cardo Dalisay. Kilala mo si Sandra Cam, yung patay na? Sabi ni Sandra Cam, I was utilized, diba? Para magsalita against Leila de Lima. Umamin siya na tinuruan lang siya, ginamit siya ng mga Duterte para gawin yon kay de Lima para mapakulong. Tama? Oh, yun na yung isang matinding katibayan eh. Nagsorry pa siya kay Leila de Lima. Ay, kaso, mga kababayan, nung nagsorry siya kay de Lima, sumama pa rin sa mga Duterte. Ayun, napaaga ang buhay. Sabi ni Juanito Roque, durog sa'yo si Dalisay GP. Totoo naman eh. Ako nag-iisip ng tama. Sila may tama. Di ba? May tama sa utak. Pero isasagot mo sa akin, napakulong si de Lima. Nasaan ba si de Lima ngayon? Nakalaya. At ito pa, tama ka, napakulong si de Lima. Pero si de Lima, mga kababayan, nagpakulong, inilaban yung sarili, ayun, nakalaya. Due to demurrer to evidence. At lahat ng mga nag-testify sa kanya is nag-recant. Diba? Pero, ngayon, yung mga DDS nagtatago. Sino ang tunay na mukhang lalaki? Eh, mas may bayag pa si de Lima kaysa dun sa mga kagaya ni Bato de la Rosa na nangihiram lang ng tapang dahil sa pwesto. Diba? Bato de la Rosa, make my day, Mr. Trillanes! Ngak-ngak ka ng ngak-ngak! ICC ka ng ICC! Gusto mo! Ikaw pa sumama, magpusa sa akin! Oh. Ano na? Mga ka-GPnatics. Ha? O sabi niya, pag napakulong yung matanda, sasama ako doon. Ako na lang magluto. Napakulong si Digong. Si Bato de la Rosa, nagpunta ba ng dahig? Si Bongo, na lagi nagsasabi, kawawa naman si Tatay Digong, matanda na yon. Nagpunta ba sa dahig? Hindi. Di ba? Oh, eto pa matindi. Tama ka, Chippy Duenas. Naalala ko. Si de Lima, congresswoman na ngayon. Oh, pero si Bato, nagtatago na ngayon. Oh, sabi ni Maris Mata, susunod na magtatago niyan si Bongo Lloyd. marami pa napakulong. Isama ko na to, sabi ni Ma'am Imelda Castro. Napakulong si Laguban, kaso yun talagang dapat makulong nakalaya. Oh. Ibang ano pa rin yan, Mama Imelda Castro, di ba? Napakulong yung mga yon, hindi rin sa korupsyon, sa droga. Pero mali pa rin. Dahil sila yung mga sacrificial lamb na baliktad. Pero ang usapan natin dito sa issue na to ay sinisigurado ni Pangulong Bongbong Marcos na makukulong itong mga diskaya. At ang matindi nito sa ngayon na nakikita natin, yung mga diskaya, yung kanilang mga kumpanya, mga kababayan, nirubok na yung mga lisensya. At ang matindi pa dito, kapag napakulong ang mga diskaya, at eto, siyempre, kapag nasa kulungan ka na, hindi ka pa makakanta. Oh. At kapag magulat tayo, bigla magsalita ito, tama po kami tama po kayo, kami po ang nag-donate kay Senador Rodante Marcoleta. Oh. Yung mga DDS, puro naman duwag eh. Tingnan nyo si Pulong. Sasabihin niya, mga kababayan, the ICI, ano yung sabi niya? Wala daw jurisdiction over me.
Pero nung una, sabi niya gano'n, oh, I'm willing to face the ICI for any investigation that may occur. Puta. Oh. Sige, madami na pakulong pero number 1 pa din si Sara sa survey. Sakit ba sa damdamin mo, GP? Okay lang yan, Cardo Dalisay. Survey lang yan eh. Pero, ang mas masakit sa damdamin mo, Cardo Dalisay, unang-una, si PBBM pa rin ang presidente. Ha? Tapos, si Digong Duterte nakakulong pa rin sa dahig. Oh. Yung pangarap ni Sara na maupo ng maaga, panaginip pa rin. Di ba? Juanito Roque, anong title ng kanta, GP? Anong GP? Anong kanta po, Sir Juanito Roque? Yung umpisa ba ng lagi nating kanta? Ayun, kaisipang Pilipinismo. Pag yun ang tinatanong nyo, ha? Laglag ang panga ni Cardo Dalisay. Alam nyo kasi hinipe nyo ako eh. Kanina nga ano pa lang eh, nagpapainit pa lang ako. Sa totoo lang. Dinadamdam ko pa nga kayo kanina eh, di ba? Parang nung sinasabi nyo na hindi yung English ko ay mali-mali, biglang tumakbo yung utak ko, parang tumaas yung ano ko eh, yung adrenaline, di ba? Yung test ko, yung testosterone ko, parang tumaas. Naging hyper ako eh. Tapos sinamahan pa nito ni Cardo Dalisay. Oh. Ang kanta ni Diskaya. Tawag dito. And now, the end is near. I so alone. Tama ba yung lyrics ng My Way? Walang iya. Hoy. Mas masakit yung nakakulong ang hari ng mga DDS. Correct. Oh. Napakasarap sa tenga na mapakinggan ay kanta ni Sara si Marco Beta. Patugtugin mo nga, GP, yung rally song of the year, Sara Magnanak. Wala na ata ako dun. Wala ako nun. Senator Bato will sacrifice himself para mapalaya si Tatay Diggs. Iiyak ka nun. Ano? Senator Bato will sacrifice himself. Nagtatago nga eh. Yung asawa ko sumisigaw, B.O.B.O. ka daw. Lo. May magtatago ba na nagsasakripisyo ng sarili? Ni kahit nga dumalaw dun sa matanda, hindi magawa. Oh. Yung kanta kay Marcoleta, maganda din yun. O pare-pare sila lahat My Way. Di ba? Ay, nako. Mga kababayan. Anyway, maraming salamat po sa araw na ito. Pinasaya nyo ako, ha? Yan ang totoo. Dukha. Hindi sakripisyo yun. Nagtatago nga eh. Alam mo, sa totoo lang, mali yung sinabi mo, Carlo Dalisay, that Bato de la Rosa will sacrifice himself para kay Digong Duterte. Baka maliktad. Mga kababayan, baka naman ang sinasabi mo ay ganire. Baka ganire. Baka ang gusto mong sabihin, bahala na si Digong Duterte na isakripisyo kesa mahuli si Bato. Kaya ang ginawa ni Bato, bago ako mahuli, bahala ka na dyan, Tatay Digong, mamatay ka na sa kulungan. Ganon? Parang ganon yung gusto niya sabihin eh. Bahala ka na dyan, ligtas ko sarili ko, tago ko ulo ko. Oh. Diba? Sabi ko sa inyo eh, hinipe nyo ako.
Mire-reserve ko nga yung energy ko eh. Ma'am Edelyn Malabanan, shoutout ha. Si Sir Dodin, parang nawala kanina. Tama, bato sacrifice digong. O, sabi niya, bahala ka na dyan. Tago ko sarili ko, tago ko ulo ko. Mabulok ka na sa bilangguan. Sir Juanito Roque, salamat ha. Hindi, kaya bihira mo ako matsambahan. 4 days na akong di nagla-live. Hindi, sabi ko nga sa inyo guys, pasensya na kayo kasi I need to fix myself. Fix myself, you know. Hindi, kailangan ko muna talagang kailangan ko munang kailangan yung katawan natin, may ayos muna natin kasi tulad niyan dito, ngayon maayos na. Hindi na siya yung ewan ko, ngayon kasi nagluluha yung mata ko. Katatawa sa inyo. Di ba? Katatawa dito kay Carlo Dalisay. Diyos ko, inubos mo energy ko. Baka mga trolls din ang sinurvey kaya nanguna si Sarah sa survey. Carlo Dalisay, ikaw na lang daw magsakripisyo para makauwi si tatay mong digong sabi pa ni Nyolo kulubot. Alright, so ayan mga kababayan ha, magandang hapon po muli sa inyong lahat at okay mag-alala, JP will back. Will be back as soon as possible mga kababayan. As soon as possible. Ay, parang pag sinabi mong JP will be back, sabi kagad ng mga kailan kaya? Kailan kaya? Ay, nako. Aha. Na-download ko na GP Kaisip ang Pilipinismo. Maganda yan, patugtugin sa daan. Ay, tita kay Clea. Salamat. Hello sa maganda kong tita. Prayers for your good health. Salamat sa napakaganda at napakabait kong tita. Ay, baka mayroon pa dyan na mga kababayan na hindi sumusuporta sa aking pinakamamahal na tiyahin. Tiyahin ko yan kahit na hindi kami related by blood mga kababayan. Pero love na love ko yan. Ang kanta ni Digong at Bato, Together Again. Together Again! Diyos ko! Parang ano yun? Magpapaulan ba tayo? More live GP. I'll do my best. But my best. Ano yung naisip ko? Janet Ignacio, salamat. Love you din po. Oh yeah, dito pala yung misis ko. Ayan Nancy. Mayaman na kasi si Bess, kaya every 4 days na lang nagla-live. Mayaman ka dyan. Mayaman ka dyan. Naku, alam mo lang. Gusto ko nga araw-araw nagla-live eh. Sa YouTube ko, pumapasok lang. Sa kita 600 kada araw. Diyos ko, pambayad ng bahay, kulang pa. Aha. Mas maganda naman na meron tayong viewer nagpapatawa at nagpapasaya sa chat live ni GP. Kaya nga Kaya nga, entertain lang natin yung mga dyan. Well, mga kababayan, ako, okay lang yung kritisismo nila. Kasi sabi ko nga hindi ako perfect. Diba? Oo, nagkakamali talaga tayo. Sabi ni Andres Clemente, idol kita GP. Oy, mas idol ko kayong lahat mga kababayan kasi totoo kayo. Diba? Yun lang yun Kaya sana wag kayong magsawa dito kahit mali-mali si GP sabi ng iba. Okay, wala problema. Baka nga ako nakakapag-English dito kayo kahit kapurit wala. Joke lang. Oy, GP, grabe ka. Baka binabanatan mo. Baka naman na pro admin yung mga nagsasabi sa'yo.
whatever. Kahit naman na, mga ka-Jupinatics, ako, ini-entertain ko Nag-comment kayo Di ibig sabihin, you want me to read your comment, di ba? Oh. So, kung okay ako sa criticism ninyo, dapat okay din kayo. Huwag kayong pikon. Ay, guys, eto na. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Cesar Dinega. Tama ba? Okay, Ma'am Aurelia Dena, Andres Clemente, Remea Pasyolan, Esteron Kingko. Ayun, maraming salamat. Mami Melda Castro, thank you so much sa inyong lahat. Siyempre kay Besh, Dayomi Shin, hanggang ngayon magkasama pa rin kami. Diba? Tagal na, panahon. Diyos ko, namatay na si Tommy Abilibest. Magkasama pa rin tayo. Maruha Kun, thank you. Good afternoon. Thank you. Nawala na si Cardo Dalisay. Hindi, okay naman na ako, Melda Castro. Konti, na lang. Kailangan na lang maging fit yung body natin. Konting pababa pa ng timbang. Medyo mataas Okay, sige, Mio. Salamat. Thank you. Ma'am Baby Agay, ingat. Bye-bye. Thank you. Lumpo na pilay pa. Hindi nga mukhang nagsisinungaling lang. Mama, Sir, ma'am, Ramer Magpayo, parang hindi naman lumpo, hindi rin pilay si Guanzon. Mukhang nag-arte-arte lang. Wala yung tungkod kanina. Hinahanap ko yung tungkod. Nasaan yung tungkod nito? Kala ko PWD to. Diba? Wala. Ay, Sir Willie Digo. Parang to? Si Willie Digo ba si Sir Manuel? Uy. Hindi naman. Parang parehas kayo ng ng logo. Diba? Kusang lumayas na. Pilay yung uso niya. Walang iya itong asawa ko. Bye-bye guys! See ya! Thank you. Love you all!